Sa bayan ng San Jose, walang hindi nakakakilala sa kambal na sina Amara at Adara. Sila ang tinaguriang mga diwata ng kanayunan. Bukod sa kanilang angking kagandahan na tila ipininta ng isang dalubhasang artista, kilala rin sila sa kanilang magkaibang personalidad. Si Amara ang mainhin, ang paborito ng mga matatanda dahil sa kanyang pagiging mahiyaing mabulaklak kung mangusap. Samantala naman, si Adara naman, ang matapang, ang modernong dalaga na palaging sentro ng atensyon sa bawat pagtitipon dahil sa kanyang karisma at talas ng isipan. Ngunit sa likod ng kanilang perpektong imahe ay isang lihim na unti-unting gumigiba sa pundasyon ng kanilang pagkakapatid. Isang lihim na may pangalan, Joshua Santos. Si Joshua ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa bayan. Gwapo, matangkad, at may boses na tila humahaplos sa kaluluwa ng sino mang babaeng kanyang kausapin. Ngunit sa kabila ng kanyang kariktan, kilala rin siya bilang isang babaero. Isang lalaking hindi kayang mamalagi sa iisang kandungan. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan sa balkonahe ng kanilang bahay, nagtapat si Amara sa kanyang kambal. Adara, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ko na kayang itago to. Panimula ni Amara habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminto si Adara sa pag-aayos ng kanyang buhok at lumingon. Ano yon, Amara? Parang nakakita ka ng multo. Buntis ako, bulong ni Amara. Kasabay nito ang pag-agos ng kanyang mga luha. At, at si Joshua ang ama. Tila tumigil ang mundo ni Adara. Nabitawan niya ang suklay na hawak. Ang kanyang mukha na dati puno ng sigla ay biglang namutla. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa tiyan ng kanyang kapatid at sa mukha nito. Anong sinabi mo? Tanong ni Adara sa boses na halos hindi marinig. Mahal ko siya, Adara. Akala ko ako lang. Sabi niya, pakakasalan niya ako kapag natapos na ang proyekto nila sa Maynila. Hagulgol ni Amara. Tumayo si Adara, ngunit sa halip na yakapin ng kapatid, lumayo siya rito. Hindi maaari, Amara. Hindi maaari. Bakit? Galit ka ba dahil nilihim ko sa'yo? Tanong ni Amara. Humarap si Adara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at puot. Buntis din ako, Amara. 2 buwan na. At si Joshua rin ang ama ng dinadala ko. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Ang dalawang magkapatid na dati hindi mapaghiwalay ay tila naging estranghero sa isa't isa sa loob ng isang saglit. Ang iisang lalaking pinagkakatiwalaan nila ay ang lalaki ring nagwasak sa kanilang dangal at samahan. Kinabukasan sa mansyon ng mga Santos, naganap ang isang eksenang hindi malilimutan ng buong bayan. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Joshua. Relax na tila walang ginawang kasalanan. Habang sa kanyang harapan ay ang magkambal kasama ang kanilang mga magulang na puno ng galit at kahihiyan. Joshua, mahiya ka naman sa balat mo. Sigaw ng ama ng kambal, si Mang Tomas. 2 silang kinuha mo? Magkapatid pa? Gumisi si Joshua, isang ngising nakakaasar. Tito, di ko naman sila pinilit eh. Pero pareho silang lumapit sa akin. At aminin natin, pareho naman silang maganda. Mahirap tanggihan ng grasya. Walang hiya ka, damba ni Adara. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Sabi mo ako lang. Sabi mo, ako ang reyna ng buhay mo. Lumingon si Joshua kay Adara. At ikaw naman, Amara? Hindi ba't sinabi mo, handa ka maghintay kahit kailan? Bakit ngayon nagmamadali kayo? Napahagulgol si Amara. Joshua, paano ang anak natin? Paano ang mga pangako mo sa akin sa ilalim ng puno ng mangga? Sabi mo,
Ako lang ang babaeng gusto mong makasama habang buhay. Tumayo si Joshua at lumakad paikot sa kanila. Tingnan niyo ang sitwasyon. Hindi ko pwedeng pakasalan kayong dalawa. Labag yun sa batas. At higit sa lahat, hindi yun gusto ng mga magulang ko. Isa lang ang dapat kong piliin. Tumingin ang lahat kay Joshua. Ang tensyon sa hangin ay tila isang tali na anumang oras ay mapuputol. Sino, Joshua? Sino sa amin? Ako na palaging nasa tabi mo sa mga party? O si Amara na laging nagtatago sa anino ko? Hamon ni Adara. Huwag mong ganyanin ang kapatid mo, Adara. Depensa ni Amara. Joshua, alam mong mas kailangan kita. Hindi ko kayang itaguyod ang batang ito ng mag-isa. Humarap si Joshua sa kanila ng may seryosong muka. Mamimili ako, pero kailangan nyo ring tanggapin ang kapalit. Ang pipiliin ko ay ang siyang titira sa mansyong to bilang asawa ko. Ang hindi mapipili, bibigyan ko ng sustento. Pero hindi na siya maaaring magpakita sa akin o sa magiging pamilya ko kailanman. Anong klaseng kondisyon yan? Sigaw ni Mang Tomas. Yun lang ang paraan para matapos ang gulo na to. Ngayon, bigyan niyo ako ng oras para mag-isip. Sagot ni Joshua. Lumipas ang ilang linggo na puno ng pait. Sa loob ng bahay ng kambal, wala nang pansinan. Ang dating tawanan ay napalitan ng matatalim na tingin at mga hikbing pilit itinatago sa gabi. Si Amara ay laging nakatingin sa bintana. Nahaplos ang kanyang tiyan. Anak, sana tayo ang piliin niya. Hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay kung tatalikuran niya tayo. Si Adara naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. Pilit na pinapaganda ang muka sa kabila ng pamamaga ng mga mata. Hindi ako papayag na matalo mo ako, Amara. Ako ang mas naunang nakilala niya. Ako ang mas karapat-dapat. Dumating ang araw ng pagdedesisyon. Nagtipon-tipon silang muli sa gazebo ng mga Santos. Ang magulang ni Joshua ay naroon pa rin. Seryoso at walang imik. Nakapagdesisyon na ako. Panimula ni Joshua. Tumingin siya kay Adara. Pagkatapos ay kay Amara. Lumapit siya kay Adara at hinawakan ang kamay nito. Adara, ikaw ang masigla, ang matapang. Alam kong kayang-kaya mong dalhin ang pangalan ng mga Santos sa anumang okasyon. Lumiwanag ang mukha ni Adara. Isang mapagtagumpayang tingin ang ibinigay niya kay Amara. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adara, binitawan ni Joshua ang kanyang kamay at lumipat kay Amara. Pero si Amara ang mas pipiliin ko, wika ni Joshua. Dahil alam kong si Amara ang mas madaling pasunurin, mas tahimik. Hindi siya magtatanong kung nasaan ako sa gabi. Hindi niya ako questionin kung may iba pa akong kasama. Sa madaling salita, mas madali siyang kontrolin. Napasinghap ang lahat. Ang dahilan ni Joshua ay hindi pag-ibig, kundi ang kagustuhang magpatuloy sa kanyang bisyo nang walang hadlang. Napaatras si Amara. Yun ba? Yun ba ang dahilan? Kaya mo ako pinili? Hindi dahil mahal mo ako? Mahal? Amara, alam nating lahat na ang konsepto ng pag-ibig para lang sa mga nobela. Tawa ni Joshua. Pinipili kita dahil ikaw ang mas convenient para sa lifestyle ko. Napuno ng iyak ang paligid. Ngunit ang iyak na yon ay hindi mula kay Amara. Yon ay mula kay Adara. Bakit, Joshua? Hagulgol ni Adara. Ginawa ko ang lahat. Minahal kita. Nang higit pa sa sarili ko. Bakit siya? Bakit? Dahil lang sa mas pasunurin siya? Napaluhod si Adara sa damuhan. Ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa pagtataksil. Ito ay ang sakit ng pagiging pangalawa sa sarili niyang kapatid. At ang katotohanan, ang lalaking minimiti niya ay wala palang puso. Tayo na sa loob, Amara. Yaya ni Joshua, akmang aalalayan ng dalaga. Ngunit nagulat ang lahat nang iwasan ni Amara ang kamay ni Joshua. Ang mainhing si Amara ay tumayo ng tuwid.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang nakita ng sino man. Hindi, matigas na sabi ni Amara. Anong hindi? Takang tanong ni Joshua. Di ako sasama sa'yo at hindi rin kita papayagang maging ama ng anak ko. Sabi ni Amara. Akala ko, ang pagpili mo sa akin ay magliligtas sa akin mula sa kahihiyan. Pero narealize ko, ang pagsama sa isang lalaking katulad mo, ang magiging pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Lumingon si Amara kay Adara. Nalito pa rin sa nangyayari. Lumapit siya rito at inabot ang kamay. Adara, patawarin mo ako. Nabulag tayong pareho. Nag-away tayo para sa isang basurang tulad niya. Sabi ni Amara habang umiiyak. Tumayo ka dyan. Hindi natin siya kailangan. Pero ang anak ko, ang sasabihin ng mga tao. Hikbi ni Adara. Hayaan mo sila. Sagot ni Amara. May pamilya tayo, may nanay at tatay tayo. At higit sa lahat, magkapatid tayo. Hindi natin kailangan magkompetensya para sa isang lalaking hindi naman tayo kayang respeto. Napatayo si Adara at niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal. Sa sandaling yon, ang pader na namagitan sa kanila ay tuluyang gumuho. Ang dalawang pintig ng buhay sa kanilang sinapupunan hindi na maging simbolo ng kanilang pagkakamali, kundi simbolo ng kanilang panibagong simula at ng lakas na nahanap nila sa isa't isa. Tiningnan nila si Joshua sa huling pagkakataon. Ang lalaking akala nila ay premyo ay isa palang aral na kailangan nilang matutunan sa masakit na paraan. Umalis na tayo rito, sabi ni Amara sa kanilang magulang. Habang naglalakad palayo ang pamilya, naiwang tulala si Joshua sa gazebo. Ang kanyang yaman, ang kanyang gwapong muka, at ang kanyang kayabangan na hindi sapat para makuha ang respeto ng dalawang babaeng minsan niyang nilaro. Sa daan pa uwi, ramdam ng kambal ang bigat ng hinaharap. Maraming mapanghusgang mata sa bayan, maraming bulong-bulungan ang kakalat. Ngunit habang magkahawak ang kanilang mga kamay, alam nilang hindi sila mag-iisa. Adara, tawag ni Amara habang naglalakad sila sa ilalim ng mga bituin. Bakit? Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Amara habang nakatingin sa tiyan ng kapatid. Ngumiti si Adara, isang ngiting totoo at malaya. Hindi ko pa alam, pero ang sigurado ako, ituturo ko sa kanyang tunay na kagandahan ay wala sa mukha o sa yaman, kundi sa tapang na tumayo para sa sarili. Tama, sang-ayon ni Amara. At ituturo natin sa kanila na kahit nagkamali ang kanilang mga magulang, hinding-hindi sila magiging pagkakamali sa ating mga mata. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila dinidilig ang lupang magiging saksi sa muling pag-usbong ng dalawang magkapatid. Ang kwento ni na Amara at Adara ay hindi nagtatapos sa isang kasalan o sa pagpili ng isang lalaki. Nagtapos ito sa pagtuklas na sa mundong puno ng panlilinlang, ang tanging pagpili na mahalaga ay ang pagpili sa sariling dangal at sa pamilyang kailanman ay hindi ka tatalikuran. Ang iyak ni Adara noong hapong yon ay hindi dahil sa panghihinayang kay Joshua, kundi dahil sa pagsisisi sa panahong nasayang sa pakikipag-away sa kanyang kahati at sa paglalakad nila papalayo sa mansyon ng mga santos. Bitbit nila ang isang pangakong mas matibay pa sa anumang sumpa ng pag-ibig na sila bilang magkapatid ay laging magiging sapat para sa isa't isa. At sa bayan ng San Jose, ang mga diwata ng kanayunan ay nanatiling tinitingala. Hindi na dahil sa kanilang panlabas na anyo, kundi dahil sa kanilang hindi matatawarang katatagan sa gitna ng unos. Ang bawat takbang nila ay patunay na ang isang babaeng marunong tumayo mula sa pagkakadapa ay mas maganda pa sa anumang bituin sa langit. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya.
Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.